Hi mga mami, another day, another ulam tips na naman tayo. So ayan, kung napapansin nyo, pa-relax-relax niyang mamalab yun nyo to. And then, patingin-tingin sa oras kasi nga, yan lang naman ang gagawin ko dito. Alagaan ang aking mga junakis at syempre ang aking mister. Paglulutuan ko na sila ngayon. So ngayon, meron na naman tayong ibabahaging napaka-common sa common talaga tong ulam na to. So, ngayon magigisa tayo ng sitaw. So, meron akong konting backbone dito panghalo natin, no. So, magigisa lang tayo ng konting mantika. Then, gigisa na natin ang ating manok. So, itong video na to ay matagal na. Nasira kasi itong cellphone ko, pinagawa ko. So, last month pa to. So, ngayon ko lang na-edit. Medyo matagal-tagal na. Marami pa akong i-editin dito na mga cooking show ko. So, yon mga ulam tips na ibabahagi ko sa inyo. At, yan po, meron din akong isda dito na pang escabeche. So, ayan po, nagisa ko na po ang ating manok at ang ating sitaw sa halagang 30. Meron na tayong gulay. So, kakain naman yung mga anak ko nito. So, lagyan lang natin ang panimpla. Tuyo, paminta, asin, kung anong-ano. Then, habang pinapalambot natin sitaw, magagayat tayo ng ating sangkap para sa ating escabeche. So, ayan, naglalagay din ako ng oyster sauce sa aking sitaw na adobo. So, grabe no, mahal na talaga lahat ng bilihan ngayon. Isipin mo, lahat tumaas. Grabe talaga. Ang hirap mag-budget talaga, sobra. So, ayan po, thumbs up na. Luto na po ang ating sitaw. Adobong sitaw ni Mami Lavida. So, ngayon, ang gagawin na naman natin, isusunod natin ang ating escabeche. So, itong escabeche na to ay luto na nagaya ko sa aking mama. Yung iba kasi pag nagluto ng escabeche, parang sweet and sour, yung merong ketchup. So, ako po ay hindi healthy talaga to kasi yung gagamitin nating sauce ko po is kamatis. So, syempre, unahin natin muna pagprito ang ating isda. So, tingnan nyo yung isda ko, hindi ko na hinati. Kasi mas maganda kasi pag nagluto ka ng escabeche, yung buo yung isda na malaki. So, yun talaga. Ayaw ko yung hinati-hati ko yung isda. Gusto ko talaga yung buo yung isda. Yan po, prito ko na. Then, kunting mantika lang nilagay ko. Pero, kahit kunting mantika naman ang ilalagay natin, babad pa rin siya sa mantika, diba? So, nakadepende na lang yan sa inyo. So, ngayon, medyo tipid-tipid talaga tayo. Hindi na ako muna nakabili ng vegetable oil. So, yun talaga yung ginagamit ko. So, after natin maluto ang ating isda, maprito pala. Yan, igigisa na natin una natin ang ating luya para lumabas ang aroma. Sunod natin lahat ang ating sangkap na panghalo. Ayan na po, nilagay ko na po ang ating carrots at saka tawag nito kamatis. So, the more na maraming kamatis, the more na hinog, mas pasarap talaga siya gawing sauce na escabeche natin. So, ayan po, nag-add po ako ng konting water. So, hayaan nating lumambot ang ating carrot at saka ang ating kamatis. Din lagyan natin ng konting tuyo, suka, pamintang powder, at syempre ang ating asukal para sweet, no? Sweet and sour. Then syempre ang ating konting magic baka naman. At syempre para lumapot ang ating escabeche sauce, ang ating ilagay ay ating harina. So, ayan lang po. Yan lang po. So, kung pasok na sa panlasa nyo, yun lang po. Tansyahan lang po naman tayo pag nagluto eh. Diba? Gano'n naman tayo mga mami. So, tansya-tansya lang po. So, ayan po. O, diba? Kung pasok na sa panlasa nyo, thumbs up na. Tapos, ilagay na natin yung naprito nating isda. So, para manuot yung lasa doon sa ating isda, sa ating yan po yung paraan ko sa pagluto ng aking escabeche na nagaya ko sa aking mama. O, diba? Ganyan lang po ako magluto ng escabeche ito. Dinamihan ko na yung sauce kasi gustong-gusto ng mga anak ko pansabaw sa kanin nila. O, diba? So, sana magaya nyo itong recipe ko na ito. At marami na rin naman sigurong gumagawa nito. So, ayan na po. Ano pang inaantay natin? Plating na po tayo para makakain na po kami ng aking pamilya. So, ayan po yung ating adobong sitaw. O, diba? Gusto ko sa adobong sitaw. Yun talagang malambot na malambot ang ating sitaw. So, ayan.
yan. At syempre, ayan na po ang ating escabeche. So, wag nyo akong ibaba siya dahil dalawa yung ulam. So, nakaraan pa talaga tong video na to. Ulit ko nang na-edit to. Hindi to ngayong month na to at hindi lang last month na to. Kasi nga nasira yung cellphone ko. So, ayan na po. Nakahain na po ako. At syempre, tatawagin ko na po ang aking mga anak at ang aking hubby. Kasi nga panggabi yung hubby ko. Ginigising ko talaga siya dito pag kainan na namin ng tanghalian. Ayan na po kami. Kakain na po kami ng aming tanghalian. So, sabay-sabay talaga kami kumakain tuwing tanghali kasi andito kami lahat. Tapos, umaga yung pasok ng mga anak ko, yung tatlo. Tapos, si Papangbin panggabi. So, gising na siya ng tanghali. So, saktong-sakto talaga kasi paggabi kami na lang ng mga bata. Wala si Papangbin. So, medyo talaga kami pag sabay-sabay kami kumain. Medyo bongga-bongga kunwari ng ulam. Kasi nga, masarap naman talaga pag kumpleto kayo kumain sa pagkainan, di ba? Pag kayo ng pamilya nyo. So, ayun lang po. Sana po may natutunan kayo sa video na to. And keep on sharing, like, and follow po sa mga hindi pa nakapag-follow ng aking page. So, yan lang po. Sana may natutunan kayo. Salamat sa papanood! Hantod sa sunod! Bye! Hantod sa sunod!